Sa araw nito na muli po kami nakaranas at natanggap namin Panginoon ang ating Diyos. Bless mo po Panginoon ang araw nito. Hayaan mo na masalita ng Panginoon na aming magpapakinggan ay siya magbibigay ng liwanag, lakas at tamang desisyon Panginoon upang kami ay makapagpapatuloy Panginoon sa aming paglilingkod sa iyo. Nakila ka Panginoon at alam po na sa umagang ito, pinagpalag mo na po ang inyong salita na aming po mapapagyan. Magiging ka, itaas, kinalalit at tuwalitiin sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo. Praise God. Please lang po yung mga nagsisimple tapos iba yung inyong pinipindot. Lagay mo po sa Bible dito. Praise God. Bigyan po natin yung pangunahing halaga ang salita ng Diyos. Praise God. Huwag na po tayo kabanjing-banjing. Pasensya na po kayo. Medyo makakasa ko na Jacob. Hindi ko naging sa inyo. Galing po ang buhay. Salamat po at nakabalik kami sa tagumpay at muli po natin kayo nakasama. Ang aking pong bahay ay nasa kabilang po sa church sa San Tomas. Kaya napakabuti ng Panginoon. Praise God. Ang lugar po ng Dubai ay alam ko yan na yung ating operator ng ating pong instrument si Brother Joseph. Dahil almost 10 years na sila ay nanguhay. Yung si Jacob sa si Joanna, doon po yung pinanganak. Kaya alam niyo po yung pamumuhay sa Dubai. O ulitin ko po yung pamumuhay sa Dubai ay pamumuhay ng maaluan. Yes, maaluan. Alam mo bakit? Yung mga tao doon, lahat sila may trabaho. Lahat sila may ginagawa. Hindi ko nabuhay ko kanina. Doon po walang tambay. Hindi po tambay mga tao doon. Yung lugar po ng Dubai ay meron po yung civil hotel. At itong magkakaiwalay. At ang ano po lugar si Olive po pangalan po na nakatira po siya sa Sardia. Yes, kaya pagkatapos ng Sardia, meron po po mga 6 5 na lugar at bawat ibang lugar yata na doon yung Dubai ang kanilang kabisina. Parang dito ang CR o Manila yung ating pinakakabisina. Dito po lahat. Yes, but ang lahat dito bagaman sila po yung magkakalapit lamang, iba-iba po yung kanilang batas. Iba-iba yung kanilang pamantayan. Sa Dubai, open. Hindi ka po mag-store ng exit. Mayroon po natin pagkain ng bull. Mayroon baboy. Pero pagdating po sa Sardia, walang baboy. Bawal ng asyon ng exit. Bawal ng kasama. Bawal ng siguro hindi lang maiwasan. Pero pagbabawal po nila yun. Wala kang ginagawa. Lagi kang tambay. Lagi kang kahulan. Bawal po yun po. So, napaganda po. At simulan po natin yung ating mensahe ngayong umaga sa aklat ng Lucas. Ang ating pamababasa. Siguro po hindi naman ligid sa atin na ang ating bansa ay nakaharap ngayon sa isang napakabigat na pagsunod. Ano pong ibig kong sabihin dito? Una po ay
ay lumabas ang flood control na pinag-usapan natin sa ngayon. Yung korupsyon. Pagdating sa Dubai, kilala ang Pilipinas bilang isang bansang korap. Sana po huwag natin gawin sa church. Huwag natin gawin ito ng mga Pilipino, mga Christian. Korupsyon. Pangalawa, yung pong earthquake na nangyari sa Cebu. Halos makalipas lang ilang araw, mayroon naman. Hindi doon ulit sa Davao. Yung pangatlo, nagkabiyak ka ng pabalita na nagkaroon po ng ulit doon. Diyan po sa Sambales. Kung minsan po, matatanong natin sa sarili natin, Panginoon, bakit nangyari ito? Yes, dapat mangyari. Kasi iyan ay nakasulat sa banal na kasulatan. Dapat po yan mangyari. Kasi kung hindi po yan magaganap, lalabas na hindi totoo ang Bible. Ano po? Habang binabasa po natin ang Biblia at ating pong maramdaman at makita mismo ng harap-harapan ang mga trahedya ito, ano po? Huwag po tayong takot. Ang mabuti pong gawin dito, tayo ay dapat we are prepared. Maghanda po tayo. Mahisikan. At ang paghahanda po ay ginagawa ngayon ng mga Kristiyano. Mahisikan. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga, ang pamagatan natin ito, ano ba? Sige, yung mga pinalakad, upo muna kayo at pakinggan natin ang salita ng Diyos. 3 hours sa ilang ito. Ay, wala tayo nakakalakan. Kung kayo malakad, tigil mo na. Minsan. Bawas na konti yung base. Ayan. Praise God. Ano ba ang ating dadalhin sa ating pagmumulasyon sa Panginoon? May dala ba tayo sa ating pag-worship sa ating Panginoon? Meron ba tayo dala o wala? Meron? Meron wala? Praise God. Purihin ang Panginoon. May 36, I'm sorry. Doon po ay mababasa natin ang ating mensahe. Sabi ng 36, si Jesus ay inanyayahan ng isang Pariseo na kumain sa kanyang bahay. Sumama naman si Jesus at dumulog sa kapatid. Dahil sumama. Tandaan po natin kung saan naroon ang ating Panginoon nang doon ang handaan. Amen? Pastor, saan ang handaan dito? Yes, ma'am. Yung ating kakainin ngayon sa handaan ay puro salita ng Diyos. Kaya po, ang kakainin ng please na, buksan natin ang ating mga puso.
Kung siya po inimbitahan ng para sa iyo, sumama siya. At kung siya sumama, sa isang bayan na yon, mayroon po doon isang babae na kilala bilang makasalanan. Bakit sinabi ko po kanina na tayo po ng ating mensahe ay ano ba ang ating gagawin sa ating pagsamba sa Diyos? Ano ba? Siya ba'y hahantugan natin nang walang tigil na agos ng pagpapala at pagpapalat natin? Mag-uugaling ba tayo sa Panginoon ng napakalaki? Ibibigay mo ba ang bunga ng iyong pinaghirapan? Ang iyong anak? Praise God. Ang hinihingi ng Diyos sa ating pagsamba sa Kanya, sa ating pagdulog at pagdalo sa handaan ng Panginoon, walang iba kundi ang ating mga pagpupunan, ang ating mga kasalanan. Praise God. Kung siya po ay inimbitahan, masarap na tambuhin lang natin. Tawagin niyo muna sila. Diyan ba? Kung siya po inimbitahan, dumulog po siya sa abang at kumain. At doon sa bahay na yon, mayroong kilala na isang babae bilang isang makasalanan. Praise God. Nung mabalitaan niya na ang Panginoon ay nasa bahay na yon, siya ay pumasok. Hindi po siya imbitado. Hindi po siya related doon. Praise God. Ano po? Pero ang babae nito, mayroon po siyang intentional o intention na nais ko ibigay, dalhin sa harap ng ating Panginoon. May umaga, ano ba yung ating intention sa pangambahan ito? Sa salong-salong ito, ano ba yung ating desire? Ano ba yung ating nais? Praise God. Kasi sinabi ng Panginoon, kapag inimbitahan mo siya, kahit sino ka, pupunta ang Diyos. Pupunta ang Panginoon Jesus. Nagpapakita lamang niya na ang Diyos natin ay hindi siya tumatangi. Hindi mo niya pwedeng tanggihan ang sino ka man sa atin. Dahil alam ng Diyos ang kalagayan natin. Kailangan niya tayo. Alam din yung ating buhay. Alam niya yung ating sitwasyon. Kaya kapag inimbitahan mo ang Panginoon, papasok talaga siya sa puso mo. Hindi tayo pwedeng magtago sa Diyos. Hindi po tayo pwedeng mag-deny sa Panginoon. Ngayong umaga po, pinag-uukulan natin ng pansin yung ating mga sarili. Katulad kanina ng ating sinabi, malapit na dumating ang Panginoon. Ito'y walang palakasan. Hindi mo pwede sabihin, tatay ko, pastor. Nanay ko, may bumalay sinamanan, bumalik sa church. Ako, pastor. Ako, music team. May malaki akong ministry na inawakan sa church. By the way, po ay mga katuwiran o mga gawain na ibinibigay o inaatang sa atin ng ating Panginoon. Kaya ito po dapat natin pagbutihin, pagyamanin. Kasi po yung mga trabaho, yung mga gawain ito, yun po yung ating iharap sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sa lugar ngayon, meron po isang babaeng kilala ng kasalanan. Pumasok siya. Ano yung kanyang dala? Ano yung kanyang ginawa? Lumapit siya sa paanan ng Panginoon at umiyak
Praise God. Halik siya ng halik sa paanan ng ating Panginoon. Umiyak siya. At sabi sa banal na kasulatan, nabasa ng luha ang paa o ang talampakan ng ating Panginoon. Number one, sa ating pagloob at pagsamba sa ating Panginoon, dapat matutunan natin yung salitang pagpapakumbaba. Humble. Pwede niyo naman halikan ng Panginoon sa liib. Dahil yun po yung mga kaugalian ng mga Hudyo. Ang kanilang pagbatian doon, magyayakapan sila, lalaki sa lalaki, pagkatapos ahalikan ng lalaki yung liig doon na kapwa na lalaki. Mayroon po siyang mas mahigit na gagawin. Praise God. Amen? Amen. Naisip niyo na ba yun? Praise God. Ano ba yung mas priority, pangunahin na ginawa ng babae? Talampakan. Lumuhod siya sa harap ng Panginoon. Inalikan at nabasa ng lupa ang paa o ang talampakan ng ating Panginoon. Praise God. Nung mabasa ng lupa ang talampakan ng ating Panginoon, anong ginawa niya? Daladalan niya yun. Nasasakan niya yun. Kaya po napakahalaga na tuwing Sunday, bago tayo pumunta sa church, hindi mo tayo dala. Hindi natin dala ang ating mga sarili. Ating buhay. Ikukulit natin ang ating sarili sa Diyos. I-offer natin ang ating sarili sa Panginoon. Yun yung hinahantay ng Diyos. Yun yung nais ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Praise God. Ang babae ito, meron po siya isang bagay na napakahalaga. May dala po siya isang butil ng pabango. Ang pangalan ng pabango ito ay alabastro. Tama ba? Stocking, Unica, at Galvano. Hindi nyo pa hindi pa natin pag-aaralan. Stocking, Unica, at Galvano. Yun po yung pinakalangis. Praise God. Ginagamit po yan sa paghahandog sa Panginoon. Ibinubuhos po yan ng mga saserdote. Doon po sa apoy, may handog. At kapag po yung samyo ng Panginoon po sa kung mababa po siya doon sa altar. Pero hindi pa po natin kaya mabutin yun. Ginamit ko lang yung mga stocking, Unica, at Galvano. Kasi ang pinag-usapan natin dito pabango. Alam mo ba itong butil ng alabastro na may pabango? No? Hindi ko pa naabot yung pag-aaral nito. Pero ito po, kapag mayroon ka, praise God. Ikaw ay masasabi natin may kaya sa buhay. Amen? Pinakaingat-ingatan ito ng babae. Sa Dubai, mayroon pong tinatawag doon ng lokal. Lokal, lumang talagang mismo. Kung si Mrs. Marilyn po na yung mga lokal doon, nakadamit ng itim, yung mga babae. Yung lalaki puti, tapos meron halin dito, kulay brown. Tama ba? Brown yung suot ng mga lalaki, tapos meron itim dito. Sila po yung mga lokal. Yes, ma'am. Alam niyo ba si Mrs. na kapag meron yung lokal na babae, matalang yung mga babae. Mahaba na yun. Iba
Iba yung CR ng mga lalaki. No? Hindi katulad na sa atin. Isa doon, lumalay. Kasi kung dumating ako doon, kung malabo yung mata ko, napasok ako sa CR ng mga babae. Bawal sa kanila yan. Kasi bawal na bawal. Buti na lang. Wala na nakikita sa akin. Sumigaw siya iba, hindi na siya ng lalaki. Gulat ako. Kaya ito, praise na. Kasi siguro siya iba, may mga kasabay siya pumunta sa CR. Nakita ko na yung mga babae. Sabi na, alam mo ba, yung mga babae na ang gaganda nila. Maputi, basta maputi sila at maganda. At meron silang ginagamit na pabango. Sa gusto rin ba, alam mo kapag maamoy mo yung pabango ng mga babae doon, para bagang napaka-aliwanas ng iyong kapalibutan. Yes, napaka-banal yan ng amoy. Yes, hindi naman Panginoon. Yung maaliwalas at banayan ng naramdaman, ito po yung ibinuhos ng babae sa paas ng talampakan ng ating Panginoon. Yes. Unang dala niya, sarili niya. Nagpapakumabasa. Iniyakan niya. Yes, God. Alam niyo ba, sa spirit man, na application, yes, God. Ang pinakamalinis na tubig na nanggagaling sa ating katawan, walang iba kundi yung ating luha. Amen? Amen? Hindi niyo ba nakukasin? Nung tayo po lumapit sa Panginoon, isinubok natin ang ating buhay. Binigay natin sa Diyos ang ating buhay. Pinakamalinis. Bagamat siya marumi, pero may parte sa kanyang katawan na pinakamalinis. Yung kanyang buhay. Pangatlo, yung kanyang kaingat-ingatang pabango ay isang buti ng pabango alabastro. Praise God. Binasag niya, binuksan niya pagkatapos binasag niya. Alam mo ba yung buti ng alabastro ng pabango? Kapag yun po ay binuksan mo, talagang gamitin mo niya kasi hindi mo na magagamit ulit. Hindi mo niya pinanghihinayaman. Ang pinakamahalagang bagay na kanyang pinakaingat-ingatan, yun po yung kanyang inugay. Ibinigay sa ating Panginoon. Lumapit siya sa Panginoon na walang dahilan. Ang kanyang dahilan, ang kanyang rason, ito ang pagkakataon na matanggap ko at maranasan ko ang kapatawaran at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi katulad sa panahon natin ngayon. Dami natin rason. Rason ko. Dami natin katuwiran. Babaw. Amen? Dami rason, dami katuwiran. Pero ano? Ano? Mababaw. Basta may rason lang tayo. May katuwiran lang tayo. Praise God. Marami ng wakas. Hindi na tayo dapat mga tuwiran. Iukol na natin, ibigay na natin ang ating sarili sa Diyos. Praise God. Si Simon, na para sa iyo,
Kaya, tapusin muna natin ito. Apat yung binigay ng babae. Pangatlo, ang una, ang baga. Pangalawa, ang kanyang sakit. Pangatlo, ano? Ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian. Praise God. Napaganda ng Panginoon yung mga Moses. Kaluwalhatian. Ano yung kaluwalhatian ng mga babae? Pangatlo sa sarili, ang baba, sarili, pangatlo kanyang kaluwalhatian. Yung kanyang buhok. Ipinunas niya sa paanan o sa paa talampakan ng ating Panginoon. Yun yung kanyang dala. Praise God. Pabango, kanyang lupa, at ang kanyang buhok. Si Simon, na nag-imbita sa Panginoon, ay meron po na. Meron rason. Praise God. Pwede ba tayo matugilay sa Diyos? Verse 40. O verse 39. Sabi dito, nang ito'y makita ng Parisiyo na nag-anyaya kay Jesus, sinabi nito sa sarili, yan. Sarili. Nung makita ng Parisiyo na nag-imbita kay Jesus, sinabi niya sa kanyang sarili. Kasi dapat ibaba natin ang ating sarili. Dapat alisin natin ang ating sariling pangangatiran. Dito nagpapakita ng taong lahat ay lantad sa ating Panginoon. Alam niya ang laman ng ating puso. Walang sound, walang boses na lumabas sa bibig ni Simon. Nanduluan sa kanyang isip at puso. Nasabi niya sa kanyang sarili, kung ano sinabi niya, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya. Praise God. Ako minsan kasi, no, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Kaya napakaraming tanong at rason sa ating mga buhay. Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino ang babaeng umipo sa kanya. Praise God. Alam mo ba sa ating pagsabang ngayong umaga, ang nais ng Diyos, yung mga pusong marunong ang babae. Praise God. Yung mga pusong marunong kumilala, kumilatis, at yung mga pusong marunong pagmanais na ilagay sa harapan ng Panginoon ang kanilang buhay. Uuwi tayo ngayong umaga na taglay natin ang kapayapaan. Dala natin ang kaligtasan. Nasa sa atin ang buhay na walang hanggan. At maaari natin itong ibahagi sa ating mga kasambahay. Asawa, anak, ako, kapitbahay. Kaya gawin po natin ito. Praise God. Praise God. Kung minsan sinasabi nila, si Pastor, masabi nyo makalumang po. Tradisyonal. Praise God. Ano ba yung turo ng Panginoon? Para lamang maunawaan ni Simon. Para lamang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Sabi niya nito, nang makita ng Parisiyo na nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili,
Kung talagang propeta ang tao ito, dapat alam niya na ang babaeng gumawak sa kanyang mga paa, isang makasalanan. Praise God. Verse 40. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Kapag nagsalita ang Panginoon, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, dapat bukas ang ating pagdinig sa sasabihin ng Diyos. Kapag bukas ang ating pag-uunawa sa sasabihin ng Panginoon, lalo-lala, uunlad, lalago, at malinaw na maunawaan natin ang kanyang mga salita. Huwag laging manguna sa ating buhay, sa ating isip, sa ating pagkatao, ang ating mga sariling puro-puro. Pangangatwiran, dapat bukas ang ating pagdinig, bukas ang ating panguunawa sa salita ng Diyos. Ang babae na isang makasalanan, lumapit siya sa Panginoon, intentional. Mayroon siyang mahalagang, no? Kaya ka-intentional eh. Mayroon siyang pinakananais. Mayroon umagang gagawin ito sa inyo ng ating Panginoon. Depende po sa desire ng inyong mga puso. Simon, may sasabihin ako sa iyo. Yes, ma'am. Sumagot si Simon, ano po yung Panginoon? Magalang ang kanyang sagot. Amen? Amen. At sumasagot siya. Ibig sabihin, conversation. Kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, mayroong conversation ang Panginoon sa'yo. At kung ano yung kanyang sasabihin, dapat sumagot tayo. Amen? Hindi, alam mo ba yung sinanay ko sa church? Alam mo ba? Namimili tayo ng ating mga ministry. Sinasabi naman sa inyong Panginoon, anak, ito gagawin mo. Pagbutihin mo. Pero, Lord, ayaw mo. Gusto mo ba ito? Yes, God. Pinakausap ko tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Praise God. Huwag natin hintayin na tumulog pa, kumidlat. Hingga pa yung ating mga pinalalagyan. Magkano sumigaw ng, Lord! Ano ba kayo TV? Ano yung narinig mo? Habang narinig doon? Ano sinasabi nila? Gusto niyo mangyari na? Saka lang tayo tatawag sa Lord. Minsan, sabi dito sa Bible, minsan dumalaw si Jesus. Sa loob ng isang linggo, minsan lang tayo dinadalaw ng Panginoon. Dito po yun sa church. Kaya huwag lamang minsan, pagdating dito sa church, pakinggan natin mabuti. Unawain natin mabuti ang salita ng Diyos. Dalhin natin sa ating mga tahanan. Pumili ng Panginoon. Simon, ano sasabihin naman sa'yo? Ano po yung Panginoon? Mayroong isang propeta na bababasa natin. Siya ay si Prophet Samuel. Sa kanyang kamusmusan, tinawag siya ng Panginoon. Dapat pag tinawag tayo ng Panginoon, mag-response tayo. Kung may mga bagay tayo na hindi maunawaan,
sinagot natin ang panawagan ng Diyos, yung mga malalalim na salita, yung mga malalalim na katuruan ay mauunawaan natin. Dahil ang Panginoon din mismo ang magbibigay ng paliwanag para malinaw na maunawaan natin ang kanyang salita. Ano sabi ng Panginoon? May sasabihin ako sa inyo. May sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Panginoon? Response. Conversation. May sasabihin ako sa iyo, sabi ng Panginoon. Verse 40. May isang taong nagpapahiram. At mayroon dalawang taong naghihiram. Ang isa, nanghiram ng 500. Pastor, ang mura, ang liit. Alam ba kung anong pinag-usapan dito ng 500? Yes, praise the Lord. You know? 500. O i-convert natin sa ating talaga ng pera ay 5 million. Ha? Talagang pera natin ngayon. Kasi napag-usapan lagi yung billion. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Mayroon isang tao na nagpapahiram sa dalawa. Ang isa, 500. Ang isa, 50. Sundan mo ninyo ako. Nung pareho sila, hindi makabayad. Anong ginawa ng lalaki na nagpapahiram? Pareho sila. Yung mga sagot, nagbabasa ng Bible doon. Amen. Amen. Darating na ang Panginoon. Sigado pa rin ang Bible. Pinakalakaw na yung Biblia sa ating mga bagay. Pareho sila pinatawad. Okay. Sa tingin mo, Simon, sino sa kanila ang nakatanggap ng mas malaking pagmamahal? Yung bang may utang na 50 o yung may utang na 500? Sino sa palagay mo? Diba? Praise God. Sabihin nga po ninyo, matalino ako. Parang hindi kayo magdiwala. Matalino ako. Yes. Siyempre, yung nakatanggap ng labis na pagmamahal, yung may utang na 500. Diba? Wala na sa mga usapan. Alam mo na yan. Yung nagpapautang ang Panginoon. Siya yun. No? Yung dalawang may utang, si Simon na Panisipio at yung babae, makasalanan. Ang biniram ni Simon, inuto sa babae ay 500. Praise God. Pagkatapos niliwan ng Panginoon ng babae, kita mo ba ito? Kaya po alam mo mga kapatid, sa lahat ng mga pumapasok sa church, yung lalabas, yun po yung mga tao namin na tumitanggap. Nakakaunawa.
At sana po ngayong umaga lalabas tayo sa pintuan ito. Ang tagayin natin. Ang kapayapaan, ang kaligtasan, at ang kapatawaran ng ating Panginoon. Mayroon pa? Old Testament. Ito ang attitude ng mga tao sa Old Testament. Sabi ng Panginoon, pumasok ako sa bahay mo. Hindi mo na ako binigyan ng tubig para sa akin. Katuruan ko yan ang Old Testament. Ginamit ng Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Hindi mo mo lang ako hinagdan. Pero yung babae, mula sa pagpasok mo hanggang sa pagpupunta rito, walang tingin sa kaiyak. Sa akin walang bakang, sabi ng Panginoon. Hindi mo lang ako binigyan ng langis at inilagay sa aking ulo. Subalit yung pinakaingat-ingatan niya, mahalaga, ibinuhos niya sa akin. Kaya yung mabuting ginagawa niya o yung mabuting ginawa niya ay nagpapakita ito na pinatawad na ang lahat ng kanyang kasalanan. Praise God. Sana po, ang mensahe nito, naunawaan natin. At tayo dito, hindi isa lang, hindi dalawa lang, hindi tatlo lang. Lahat tayo dapat lalabas pagkatapos ng worship natin sa Panginoon, nataglay natin, dalang natin ang kaligtasan galing sa Diyos. Praise God. Bakit Old Testament? Sa Old Testament kasi, ganito. Kapag nag-aanyaya ka ng isang kaibigan o mayroon kang bisita sa iyong tahanan, sa pinto, mayroong katulong doon na may isang kalangganang tubig. Bago ka pumasok sa bahay na yun, uhubarin mo ang iyong sandalyas. At ang gagawin ng katulong, hugasan ng malinis na tubig ang iyong paa. Pagkatapos mahugasan, pupunasan niya ng tuwalya. Pagpasok ng bisita mo, kaya kami kahalikan at lalagyan ng langis sa ulo. Pagpapakita ito, na tinitanggap mo siya, mahalaga ka na isang bisita para sa iyo, dinadala. Nakuha niyo? Old Testament. Pero alam niyo ba, hindi ito ginawa ni Simon. Hindi ito ginawa ng Kristo. Habang nangangaral ang Panginoon, nakikinig niya siya. Pero nandun, talagang propeta itong tao ito. Dapat alam niya. Hindi talaga taos sa puso. Hindi talaga pumasok sa kaibuturan ng kanyang puso. Inibitahan niya ngayon ang Panginoon. Pero pahapiyaw. Pakita ko tao lang. Hindi talaga makatotohanan. Ngayong umaga, ito po yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Yung pagtanggap natin at pagkakilala sa Panginoon ay dapat makatotohanan. Pumasok ako sa bahay. Wala ka ng pamungas dyan. Kaugalian yan ng Diyos namin. Mababasa niyo sa aklat ng Deuteronomy. Alam mo yun? Appreciate. Tapos pusong pagtanggap. At hindi yan nakita, hindi yan natagpuan ng Panginoon sa Pariseo.
babae, makasalanan. Praise God. Ako ba? Ano ba ang ating dadalhin sa aking pasama sa Diyos? Ako ba? Ano ba? Ano ba yung sinabi ko? Sarili. Ano ba hatian? Dapat ibigay natin sa Diyos. Yung para sa Kanya. Praise God. Hindi yung para sa akin ito, Panginoon. Nagsasalita ako dito, hindi po para sa akin. Nagsasalita ako dito para makilala natin ang Diyos. Para maunawaan natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Di ba sabi ng Panginoon, yung kabutihan, ang katapatan, yan pinakita niya, ay siya nagpapatunay na pinatawad na ang kanyang kasalanan. Verse 49 to 50. Ito pa. Nasa sa inyo po ito. Nasa sa atin po ito. At hayagan ko po siya sabihin sa inyo na ngayong umaga, uuwi tayo ng kapayapaan. 49 to 50. At ang kasalo sa kainan ay nagpasimulang magtanong sa sarili. Yan. Laging sarili. Ang ating sarili laging may tanong. Lagi tayong may question mark sa buhay natin. Kaya dahil tayo ay laging nagtatanong, ang buhay natin, dadalo tayo sa worship, na yung ating mga katanungan ay hindi naaalis. Hanggang ngayon, tanong pa rin tayo ng tanong. Kasi hindi talaga buo. Hindi talaga makatotohanan. Hindi talaga tunay ang ating paglapit sa Diyos. Sinabi ng Panginoon, nilingon yung babae, pinatawad na ang iyo. Ano pinatawad? Yung pangungupit? Yung pagsisinungaling? Ano pa ba? Ano pinatawad? Lahat! Lahat! Ngayong umaga, lahat! Yung mga nakatago natin kasalanan, yung mga tradisyon na ayaw natin bitawan. Praise God. Yung mga pamanhiin na kung minsan ina-apply na natin sa buhay natin. Yung mga pamanhiin na kung minsan nagbibigay ng kahirapan sa atin. Nagdadala sa atin doon sa kapahamakan. Ayaw natin bitawan. Harap tayo sa Diyos. Bitawan mo. Para mawala ang katanungan. At buong na ikaw ay magagamit ng ating Panginoon. Yung mga observer, yung mga criticism, akala nyo ba ganun na yun? Praise God. Napakahirap yun. Observe na ako doon sa chapter. Ano, bakit mo yun sila? Oh? Hindi ka tulad sa amin. Ang pasok namin sa simbahan para kami mga santo at mga santa. Luluhod kami, mga pinto hanggang atin. Kumakain kami ng ostya. Tinapay. Yun mo tama. Wala pa yan sa ating kaluluhan. Dapat yan yung ating pagpapahirap. Ano yung pagpapahirap? Bakit kami
Panginoon Diyos. Amen. Amen. Tinawag ba tayo ng Diyos para pahirapan? Nahihirapan na tayo kasi sarili natin mismo ayaw natin bitawan. Ayaw natin ilabas. Ayaw natin i-release. Yung mga bagay na yan na siya nagpapahirap sa atin. Purihin mo naman. Sino ba yung tao ito? Pangahas? Nagpapatawad ng kasalanan? Praise God. Pero yung mga tao mo, religyoso yun. Hindi nila kilala ang Panginoon. Amen? Kaya yung mga tao religyoso, alam mo bang conclusion doon? Hindi nyo kilala ang Panginoon. Praise God. Sino ba yung tao ito? Diyos na ang magpapatawad ng kasalanan. Hindi nila alam ang Diyos mismo na sapat na nila. Amen? Amen? Hindi nyo ba alam may umaga ng salita ng Diyos na sapat natin? At ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Amen? Sinasaliksik niya yung ating isip. Sinasaliksik niya yung ating mga puso. At hindi tayo pwedeng umiwas dyan. Kaya mga umaga, ilagay mo na yan sa harap ng Panginoon para tayo ay makapaglingkod ng wasto. Kapag simulan natin na mamuhay na mayroong katapatan sa Diyos. Next week, tatapusin mo mga buwan na ito. Bago tayo magkasal ulit ng mga preacher. Next week, yung ating pong pag-aralan, pauna ko po sa inyo, is giving. Giving. Praise God. Dahil alam ko na nahirap ang buhay ngayon. Balik tayo. Sabi ng mga observer, sabi ng mga nag-criticize, sino kaya ito? Hanggang kayong bahin pa rin yung pagkakilala mo sa Panginoon, sino kaya ang Panginoon? Sino kaya si Jesus? Ano klaseng tao nito? Praise God, malapit nang dumating ang Panginoon. Hanggang ngayon, tanong ka pa rin ng tanong. Dapat meron tayong patiyakan. Dapat meron tayong katotohanan na pinanghahawakan. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Ano? Sino ba itong Sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Praise God. Sino ba? Sino ba si Jesus? O Jesus? Ano ba si Jesus sa buhay mo? Ito siya? Katulong? Kasambahay? Kaibigan? Tagapagligtas? Kaya nga yung pagkakanda na pag-meeting. Sabi nga kami, Christ is the answer. At ano ba? Si Kristo lang ang kasama. Amen? Hanggang pala tayo kay Kristo, magiging pariselyo ang ating buhay. Puro tayo tanong. Puro tayo question mark sa buhay natin. Sino ba si Jesus? Kasalo niyo yung Simon. Marahil pati yung Simon. Nagtatawag. Sino ba itong pangahas na nagpapatawad ng kasalanan? Verse 15. Tingnan mo natin. Pangulit talaga kung tatapos kayo. Ngunit, sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. Praise God. Meron tayo nito. Amen? Meron tayo nito. Hindi na natin ito na-practice.
ng iyong pananampalataya. Alam niyo ba, sa Bible, kapag nababasa niyo ito, ang pangalan ng babae nito ay si Mary Magdalene. Yun yung kanta ni Freddy Aguilar. Magdalene, ikaw ay... Ito ba yun? No. Blessed. Blessed woman. Pinagpalang babae. Sabi ng Panginoon sa kanya, uwi ka na. Dahil sa natanggap ni Mary Magdalene, ang kapayapaan, ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Wala na siya ginawa. Nagiging disipulo siya ng ating Panginoon. Kay Nino, unang-unang babae, nagpakita ang ating Panginoon nung siya ay mamatay ng 3 araw at muling nabuhay. Sino yung babae nito? Sino? Sino? Amen? Buwan sa isang buhay na makasalanan, walang halaga, kinukutya, pinagmamalupitan, pinaayawan, nagamit siya ng ating Panginoon. Huwag yun naman tayo na matulad pa sa buhay ng mga Magdalena ang buhay ng Magdalena. Panahon na at may pagkakataon na iukol natin ang ating sarili sa paglilingkod upang tayo ay lubusan kagamit para sa ating Panginoon. Kaya ang alam ba natin na yung ating bayan ito, yung ating kapaligiran, ay masadla, mapahamak. Kaya ang alam ba natin yung ating mga loved ones ay kukunin sila na hindi nila kilala ang Panginoon. Ikaw ang pananagutan sa Kanya. Simulan mo. Kilalanin mo ang Diyos at ipakilala mo ang Panginoon Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo sa mga dito, ang siguro sa pagkakas pag-aaral. At kung hindi pa po kayo sufisyente sa mga aral na ito, pagdating sa bahay nyo, aralin nyo ulit. Lucas chapter 7, verse 36 hanggang 40. Higit pang pangunawa ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Kasi sinabi ko sa kanina, kayo ay matatalino. Amen? Sabihin nyo nga, matalino ako. Sabihin ng Panginoon, praise God. Maglabas tayo. Pero bago tayo maglabas na tayo. Maglabas sa lugar na yan. Kapayapaan, katatagan, at mananasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Higit sa lahat ang kaligtasan na buhay ng ating pananampalataya. Sabi ng Panginoon, piniligtas ka. Amen? Ng iyong pananampalataya. Mayroon po niya sa ating Panginoon. Tayo po yung po. Ama, salamat po sa mga ito. Medyo mahaba po yung aming pinag-agalan. But Lord, alam ko po na ito po ay pamaraan mo para bubuksan ng aming mga puso. Ang aking nais, Panginoon, na lubuksan ka po ang makilala sa buhay ng bawat isa sa amin. Maranasan ang iyong kaibig, maranasan ang iyong kalayaan, at maranasan ang kapayapaan. Gulat ang pananampalataya na nilagay mo po sa aming mga puso. I-bless mo po ang aming buhay. Salamat po, Panginoon.